Sabi ng iba, ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin, na kapag sinubo at nainitan, iluluwa na lang. Paano ba malalaman kung handa na ang isang taong magpakasal? Para kay Veronica, wala namang kasiguraduhan sa pagiging handa. Basta mahal ni Veronica ang tao, kahit mahirapan pa siya, para sa kanya, pangmatagalan na iyon. At kahit anong desisyon, palagi siyang handa. So, kumusta naman ang pagiging wife ng isang Harold Villanueva? Tanong ng best friend ni Veronica sa kanya nang bumisita ito. Tipid nang umiti si Veronica. Okay naman, mabait naman si Harold. Humalukip-kip si Chloe. Iyon lang? Ang boring mo naman magkwento, best friend. Ay yung honeymoon nyo, kumusta? Masarap ba? Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Chloe, ano ba? Tumahimik ka nga. Ay, sus tong babaeng to. Dapat sanay ka na dyan. May asawa ka na eh. Sabi ng kaibigan ni Veronica. Huminga ng malalim si Veronica at sinapo ang nagiinit na mga pisngi. Pinalaki siyang conservative at mainhin. Isa pa, wala namang nangyari sa kanila ni Harold nung honeymoon nila. Pagkatapos magkwentuhan, umalis na rin si Chloe. Inabala na lamang ni Veronica ang sarili sa pagluluto ng hapunan. Iyon ang first time nila sa bagong bahay nila ni Harold. Gusto niyang magluto ng masarap na hapunan para sa asawa. Siguradong pagod ito sa trabaho. Ang sarap naman po ng luto niyo, ma'am. Nakangiting sabi ng kasambahay nilang si Manang Lusing. Napangiti na rin si Veronica. Talaga po, Manang Lusing? Sana po magustuhan to ni Harold. Tsak po yun, Ma'am Veronica. Paborito po iyan ni Sir Harold, yang bulalo. Naghanda na si Veronica. Inayos na ang lamesa. Napangiti siya nang makita ang ginawa niya. Ilang sandali pa, dumating na si Harold. Napangiti si Veronica at agad na sinalubong ang asawa. Ang lakas ng pintig ng puso niya para kay Harold. Kahit ano yatang mangyari, hindi magbabago ang damdamin niya para sa asawa. Kumusta ang trabaho mo? Napagod ka ba sa opisina? Nagluto ako ng bulalo. Sabi ni Manang Lusing, favorite mo raw yun. Nakangiting sabi ni Veronica. Hindi siya pinansin ni Harold. Diretso lang ito sa pag-akyat papuntang kwarto nila. Agad namang sumunod si Veronica. Tinulungan niya ang asawa niyang maghubad ng coat. Gusto mo bang kumain na o mag-shower muna? Iyahanda ko na ba ang pampaligo mo? Malumanay na tanong ni Veronica sa asawa. Tinanggal ni Harold ang salamin at tinalikuran agad siya. Stop talking. Naiirita ako sa'yo. Pinaglapat ni Veronica ang mga labi at bahagyang umatras. Hinayaan niya na lang si Harold nang diretso itong pumasok sa bathroom. Huminga ng malalim si Veronica. Pilit na inaalis ang munting kirot sa puso niya. Pumasok na lang si Veronica sa walk-in closet at pinaghanda ng damit ang asawa. Hinintay niyang matapos ang asawa sa pagligo. Ilang sandali pa, lumabas na rin naman si Harold at tanging tuwalya lang ang tapis sa katawan. Harold, hinanda ko na ang damit mo para hindi ka na mahirapan. Magiliw na sabi ni Veronica. Ang masiglang boses ay unti-unting nawala kay Veronica. Hindi pinansin ni Harold ang hinanda niya. Kumuha ito ng ibang damit. Mas lalong hindi magawang ngumiti ni Veronica nang dumiretso na ito sa kama nila para matulog. Hindi ka ba kakain muna? Tanong ni Veronica. Inayos ni Harold ang una nito. Kumain na ako sa labas. Pilit na ngumiti si Veronica. Ganun ba? Sige, itatago ko na lang yun para bukas matikman mo. Hindi na muling sumagot si Harold. Sandaling tinitigan ni Veronica ang asawa bago tahimik na lumabas ng kwarto nila. Oh, nasaan na si Sir Harold? Tanong ni Manang Lusing. Umiling si Veronica. Kumain na raw po siya, Manang Lusing. Tinignan ni Manang Lusing ang pagkain. Bakit nililigpit mo na yan? Hindi ka ba kakain? Tipid na ngumiti si Veronica. Bukas na lang po. Busog pa naman po ako sa merienda namin ni Chloe kanina. Pagkatapos ligpitin ang pagkain, umakyat na ulit si Veronica. Tahimik siyang naghanda para sa pagtulog. Ayaw niyang maistorbo ang pagtulog ng asawa niya. Nang humiga si Veronica, tinitigan niya ang asawa niyang si Harold. Doon lang siya nakakakuha ng pagkakataong titigan ng asawa niya. Palagi kasing nagsusungit sa kanya si Harold.
Simula nang ikasal sila, walang araw na maayos ang pakikitungo sa kanya ni Harold. Alam niya namang napilitan lamang si Harold na pakasalan siya, pero desperada si Veronica. Mahal na mahal niya lang talaga si Harold, kaya nang ipagkasundo sila, ay agad siyang pumayag. "I love you, Harold." Mahinang sabi ni Veronica bago hinila ng antok. Iminulat ni Harold ang mga mata nang naramdamang tulog na si Veronica. Tinitigan niya ang asawa. Alam niyang mahal siya ni Veronica, pero hindi niya naman ito mahal. May ibang babae siyang mahal, kaso hindi siya nagawang piliin ito. Bumangon si Harold at pumunta sa kitchen. Kahit pagod, inubos niya na lang ang oras sa pag-inom ng alak. Namalayan niya na lang na tinatawagan na niya ang isang babae na dapat ay matagal na niyang kinalimutan. "Hello, bakit tumawag ka? Hindi ba't sabi ko sa'yo, tigilan mo na ako. May asawa na ako at asawa mo na si Veronica. Hindi ka ba talaga titigil, Harold? Kalimutan mo na kung anong meron sa atin noon. Ayokong masira ulit kami ni Alfonso nang dahil sa'yo." Mariing sabi ng babae sa kabilang linya. Muling nilagok ni Harold ang alak. "Tinanggap kita ng buong buo, Andrea. And then what? Sumama ka kay Alfonso. Pinili mo si Tito Alfonso? Really? Fetish mo na mga matatanda? Ano, dahil mas mayaman siya kaysa sa akin?" "Mas kailangan ko si Alfonso sa buhay ko, Harold. Natutuhan ko na rin siyang mahalin. Masaya na ako. Okay na kami, kaya tigilan mo na to. Maging mabuting asawa ka na lang kay Veronica. Ano pa bang gusto mo? Kaya mo nga siya pinakasalan, hindi ba?" Muling nagsali ng alak si Harold sa baso niya. "No, babawiin kita. Wala akong pakialam kay Veronica." "Harold!" Alam na alam mo kung anong gusto ko, Andrea. Pumayag lang ako makasal kay Veronica para sa mana ko. Nagtiis lang ako sa anak ni Alfonso para sa'yo. Bukas, ililipat ko na sa pangalan ko lahat ng mana ko. Mayaman na ako. Kaya ko nang tustusan ang mga kapritsyo mo. Just please, come with me." Punong-puno ng pagmamakaawang litanya ni Harold. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang buhay na mayroon ako kasama si Alfonso, Harold. Sorry." Pinatay ni Andrea ang tawag. Binato ni Harold ang basong hawak sa sobrang galit. Galit na galit siya kay Andrea. Gusto niyang gumanti sa ex-girlfriend niyang pinagpalit siya kay Alfonso. Maging mabuting asawa? Hindi iyon gagawin ni Harold. Para kay Harold, hindi deserve ang anak ni Alfonso na magtamasa ng maayos na buhay. Kung hindi niya makuha si Andrea, gaganti siya. Sisiguraduhin niyang hindi magiging masaya ang dalawa. Wala siyang pakialam kahit si Veronica pa ang masaktan. Pinupusod ni Veronica ang buhok habang pupunta sa kitchen. Napadaing na lang siya sa sakit ng matapakan niya ang bubog na nagkalat doon. Tinignan ni Veronica ang paang nagdurugo na. "Aray!" Gusto sana ni Veronica ang asikasuhin ng sugat niya, pero nalipat ang pag-aalala niya kay Harold. Nakita niya kasi ang asawa niyang nakahandusay sa sahig ng kitchen. Paika-ika siyang lumapit sa asawa. "Harold? Harold, gumising ka! Anong nangyari sa'yo?" Umungol si Harold at pikit na pikit pa ang mga mata. Inamoy ni Veronica ang asawa. "Uminom ka? Bakit naglalasing ka?" Tinawagan agad ni Veronica si Manang Lusing. Nagpatulong siyang dalhin sa kwarto nila si Harold. Kailangan niyang asikasuhin ang lasing na asawa. "May sugat ka, Veronica. Na paano yan? Kailangan gamutin yan," sabi ni Manang Lusing. "Pakilinis na lang po yung mga bubog sa baba. Mamaya na po, okay lang po ako. Kailangan ko po munang asikasuhin si Harold." "Pero, Ma'am Veronica." "Sige na, Manang. Okay lang po talaga ako. Salamat po sa tulong." Ngumiti si Veronica. Iniwan siya ni Manang Lusing doon. Inasikaso naman ni Veronica si Harold. Pinalitan niya ng damit at pinunasan ng katawan. Nagluto na rin siya ng mainit na sabaw. Saktong pagbalik ni Veronica sa kwarto. Ang pagbangon naman ni Harold. "Sure akong may hangover ka. May dala kong soup at gamot para sa'yo." Ipinatong ni Veronica ang tray sa bedside table kahit paika-ika pa siya. "Shit!" Huminga ng malalim si Veronica. "Ay, bakit ka ba naglasing? Dapat hindi ka maglasing ng ganoon. Pansin ko, simula nang ikasal tayo, araw-araw ka na lang naglalasing. Hindi ka naman ganoon dati, palagi kang..."
Mariing pumikit si Harold. Wala kang pakialam, so shut the fuck up. Hindi mo ako kilala. Alisin mo yung pagkain at gamot na dala mo. Hindi ko kailangan yan. Napalunok si Veronica. Hindi siya sanay makarinig ng mura. Alam naman niyang hindi basta-bastang lalaki si Harold, pero mahal niya pa rin. Hindi rin alam ni Veronica kung bakit simula nung college pa lang siya, mahal na niya si Harold. Sabi pa nga ng mga kaibigan ni Veronica, low-key patay na patay siya kay Harold. Hindi naman maitanggi ni Veronica dahil iyon ang totoo. Inabot ni Veronica ang mangkok ng sabaw. Kumain ka muna para… Aw! Hindi na paghandaan ni Veronica nang biglang tumayo si Harold. Natapon tuloy iyon kay Veronica. Natapunan pa ang paa niya kung saan may sugat. Napapikit sa sobrang sakit si Veronica. Aray! The fuck? Bakit mo ba kasi ako pinipilit sa pagkain yan? Galit na sigaw ni Harold. Kahit sobrang sakit ng nararamdaman, hindi napigilan ni Veronica na pansinin ang pagluhod ni Harold sa harap niya. Harold. Salubong na salubong ang mga kilay ni Harold. Anong nangyari sa paa mo? Bakit dumurugo yan? Nabubog ako. Kanina sakit yan. Huwag ka nang mag-alala. Okay lang naman ako, Harold. Just what the hell? Naiinis na tanong ni Harold. Suminghap si Veronica nang binuhat siya ni Harold. Harold! I will take you outside. Gagamutin ko yung sugat mo. For goodness sake, bakit hindi mo muna ginamot yung sugat mo? Punong-puno ng inis na sabi ni Harold. Kumapit si Veronica sa balikat nito. Sinusulit niya ang lapit niya. Lasing ka. Kumunot ang noo ni Harold. And lasing ako pero hindi ako mamamatay. Ano? Okay lang na nagdurugo ka? Basta okay ako? Kinagat ni Veronica ang pang-ibabang labi. Hindi niya kayang itanggi iyon. Para sa kanya, kapakanan ni Harold ang mas mahalaga. Simula nang maging asawa niya ang lalaki. Gusto niyang kasiyahan nito ang palaging mauuna. Manang Lusing, pakikuha po ako dyan ng first aid kit. Utos ni Harold. Hindi mapigilan ni Veronica ang mapangiti. Hindi siya makapaniwalang ganoon sila kalapit ng asawa niya at hinahawakan pa siya. Kahit pa nga dahil ginagamot lang siya ni Harold. This will hurt. Tiisin mo. Malamig na sabi ni Harold habang tinitignan ang paa niya. Excited na tumango si Veronica. Okay lang. Kumunot ang noo ni Harold. Why you seem so excited? May sugat ka na nga, mukha ka pang masaya. Hindi na sumagot si Veronica at ngumiti na lang. Baliw na yata siya. Ganoon ang epekto sa kanya ni Harold. Kahit masakit ang bawat dampi ng gamot, tinitiis iyon ni Veronica para lang hindi siya bitawan ni Harold. Ilang sandali pa, tumayo si Harold at tumabi sa kanya. Akin na yung braso mo. Lalagyan ko ng ointment ang mga paso mo. Nakangiting inilahad ni Veronica ang mga braso. Bagalan mo para hindi masakit. Tinignan siya ng masama ni Harold. Napangiti lang si Veronica. Hindi matanggal ang ngiti niya habang tinititigan ng asawa. Papasok ka ba ngayon? Tanong ni Veronica. No. Simpleng sagot ni Harold. Sa bagay, anong oras na rin naman? Pahinga mo na rin, so dito ka lang? Anong gagawin mo rito? Pumismid si Harold. Wala kang pakialam. Huwag ka nang magtanong. Hindi pa rin sumuko si Veronica. Sorry, si Manang Lusing na ang nagluto ng almusal, pero mamaya ako ang magluluto ng lunch. Anong gusto mo? Kumunot ang noo ni Harold at tumunghay sa kanya. You'll cook? Tignan mo nga yung kalagayan mo. Bakit ka pa magluluto? Parang hinaplos ang puso niyang pilit na yayanig sa dibdib niya. Nag-aalala kay Veronica ang asawa niya. Hindi niya maiwasang umasang may pag-asang magkasundo sila ni Harold at matutuhan din siya nitong mahalin. Hindi naman sobrang lala nito. Ipagluluto kita ng favorite mo. Mariing umiling si Harold. No, refrain yourself from moving here in the house. Ako na magluluto para sa atin. Talaga? Manonood ako. Hindi na mapakali si Veronica sa upuan. Tiningnan siyang mabuti ni Harold. Bakit manonood ka? I'll simply cook pasta for our lunch. Napangiti ulit si Veronica. Wala lang, gusto ko lang. Fine. First time iyon kaya excited si Veronica. Hindi siya makapaniwalang pagsisilbihan siya ni Harold. Kung panaginip man iyon,
Ayaw nang magising pa ni Veronica. Katulad nga ng gusto ni Veronica, pinanood niya ang asawang ipagluto siya. Bawat galaw ng matikas na katawan ni Harold, namamangha si Veronica. Matagal na niyang pinapantasya ang sariling asawa, pero palaging mailap sa kanya ang lalaki. Wow! Mukhang masarap, Harold! Kinuha agad ni Veronica ang tinidor niya. Tumaas ang mga kilay ni Harold at may multo ng ngiti sa mga labi. Masarap talaga yan. Nanlaki ang mga mata ni Veronica nang matikman iyon. Napangiti siya at tumunghay kay Harold na titig sa kanya habang kumakain. You like my pasta? Tanong ni Harold. Sobra! Bulalas ni Veronica kahit puno pa ng pagkain ng bibig. Nakalimutan na rin yata ang salitang manners. Umaliwalas ang mukha ni Harold at nagsimula na rin kumain. Ilang sandali pa tumawag ang daddy ni Veronica na si Alfonso. Sinagot ni Veronica ang tawag. Hi, Daddy! Hi, anak. How's my princess? Tanong ng kanyang daddy. Napangiti si Veronica. I'm okay, Daddy. Bakit nga po pala kayo napatawag? Your auntie wants to see you. Sa makalawa na pala ang uwi niya galing abroad. She also wants to meet your husband. Imporma ng daddy niya. Sasagot pa sana si Veronica, pero naagaw ni Harold ang atensyon niya. Padabog nito ang binitawan ng tinidor nito at diretsyong uminom ng tubig. Harold! Nawalan na ako ng gana. Malamig na utas ni Harold at iniwan siya sa kitchen. Anak, anong nangyari? Tanong ng daddy ni Veronica. Huminga ng malalim si Veronica. Wala, Daddy. Sige po, bye na. I love you, Daddy. Nang mawala ang tawag, tinitigan ni Veronica ang naiwang pagkain ni Harold. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang nag-walk out ang asawa niya. Ang sayang naramdaman ni Veronica kanina ay agad din naman palang binawi sa kanya. Good morning, Harold. Kumain ka na. Pinagluto kita ng breakfast. Magiliw na sabi ni Veronica kay Harold. Huminga ng malalim si Harold at tinignan ng pagkain. Fine. Nanlaki ang mga mata ni Veronica at labis na napangiti. Talaga? Sige, wait. Anong gusto mo? May bacon, egg at tapa. May tinimpla rin akong kape. Sana magustuhan mo. Mas lalong napangiti si Veronica habang pinagmamasdan ang asawang kumain. Iyon ang unang beses na sinabayan si Veronica ni Harold sa almusal. Kahit medyo irita si Harold, kontento na siya roon. Pogi pa rin naman ang asawa niya kahit parang laging galit. Aalis na ako. Tipid na sabi ni Harold. Tumayo agad si Veronica at sinundan si Harold hanggang makasakay ito ng sasakyan. Ingat ka, Harold. Good luck sa trabaho mo. Ginawa na rin kita ng lunch. Tinanggap ni Harold ang lunch bag. Mas lalong napangiti si Veronica. Matagal niya na iyong pangarap. Ang mga tipikal na ginagawa ng misis sa mahal na asawa. Ilang minuto nang makaalis ang asawa ni Veronica. Dumating naman ang isang maliit na package sa bahay nila. Kumunot ang noo ni Veronica. Kanino raw po ito galing? Chloe Saavedra po, ma'am. Sagot ng delivery boy. Tinanggap ni Veronica ang package. Pagkarating niya sa kwarto, tinignan niya ang laman. Napasinghap siya at nag-init ang pisngi niya nang makita ang laman. Isang sexy at see-through na lingerie iyon. May underwear pa na maraming string na kasama. Mabilis niyang tinawagan ng kaibigan. Chloe! Hi, best friend! Natanggap mo ba yung pinadala ko? Natatawang tanong ng kaibigan niya. Ano to? Bakit mo ako binigyan ng ganito? Nawiwindang na tanong ni Veronica. You're welcome! Bagong labas yan ng Victoria's Secret. Gamitin mo kapag nasa kama kayo ng asawa mo. Sure na sure ako mag-iinit siya sa'yo. Kinagat ni Veronica ang pang-ibabang labi. Talaga ba? Tumawa si Chloe. Of course! Tama na ang pagiging manang. Kailangan mo rin ilabas ang wild side mo, no? Nang matapos ang tawag, muling tinignan ni Veronica ang package. Susuotin niya yun mamayang gabi. Maghahanda siya at magpapabango para maakit niya ang asawa niya. What's my next appointment, Peter? Tanong ni Harold sa sekretary niya. Lunchtime na po, sir. Then after that, meeting with board of directors po. Sagot ni Peter sa kanya. Napatingin si Harold
sa lunch bag na binigay sa kanya ni Veronica. Ayaw niya sanang tanggapin iyon, pero hindi niya alam kung bakit tinanggap niya. Masyado siyang nadala sa magandang ngiti ng asawa. "What do you want for lunch, sir? Mag-order na po ba ako?" Tanong ni Peter. Tumunghay si Harold at tinanggal ang salamin. "No need, may lunch na ako. Take your lunch as well. You may go." "Thank you, sir." Pagkaalis ng sekretary ni Harold, kinuha niya agad ang lunch bag. Nilabas niya ang mga lunchbox doon. Pinagluto siya ni Veronica ng 3 putahe. May cake pa. Nang buksan niya ang kanin niya, kumunot ang noo niya. Pero unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi niya. "Why Veronica have to do this? So cute." Tinitigan niya ang kanin niyang may design na smiley face. Naubos ni Harold ang pagkain hinanda ng asawa niya para sa kanya. Hindi na malaya ni Harold na nakangiti na pala siya sa buong maghapon na yon. Dahil lang sa masarap na lunch na hinanda ni Veronica, gumanda na ang mood niya. Late na siyang umuwi sa bahay, kaya sa labas na lamang si Harold kumain ng dinner. Nadatan niya si Manang Lusing sa kitchen. "Manang, kumain na po ba si Veronica?" Tanong niya sa kasambahay. "Opo, Sir Harold, nasa taas na po siya." Umakyat na si Harold habang niluluwagan ng suot na necktie. Pagbukas niya ng pinto, pumasok agad sa ilong niya ang mabangong amoy ni Veronica. Nang tignan niya ang asawa, napamura si Harold sa kanyang isipan. Anong nangyari at ganoon ang suot ng asawa niya? "Dumating ka na pala." Tumayo si Veronica mula sa pagsusuklay ng buhok. Nagpatuloy si Veronica. "Kumain ka na ba?" "Sorry, kumain na ako." "Maliligo ka ba? Ipaghahanda na kita ng damit." Umigting ang panga ni Harold at inilapag ang gamit sa sofa. "What are you wearing?" "Ano, hindi mo ba gusto?" Inosenteng tanong ni Veronica. Napapikit si Harold. "You sound so innocent na hindi ko alam kung sinasadya mo ba para akitin ako." Nanlaki ang mga mata ni Veronica. "Naakit ka?" Napamura na si Harold. "I need a cold shower." Pagkapasok ni Harold, agad siyang naghubad at naligo. Si Andrea na ex-girlfriend niya ang mahal niya. Pero hindi niya alam kung bakit naaakit siya kay Veronica. Hindi niya maitatangging lalaki lamang siya at may pangangailangan din. Kailan na ba ang huli? Natulala si Harold habang patuloy ang pag-agos ng tubig sa katawan niya mula sa shower. Ano bang ipinag-aalala ni Harold? Asawa niya si Veronica. May ibang motibo siya. Pero dapat niya rin namang pakinabangan ang pagkakaroon ng asawa. Kumatok si Veronica sa pinto. Harold, hinanda ko na ang mga damit mo." Mabilis na binuksan ni Harold ang pinto ng banyo. Hinila niya si Veronica, nagulat na gulat sa pangyayari. Harold, anong ginagawa mo?" Tanong ni Veronica sa kanya nang maramdaman ang mga hawak niya. "You want this, right?" Mariing tanong ni Harold. "Teka, sandali. Nababasa ako, Harold. Bakit?" Hindi na naituloy ni Veronica ang sinasabi nang halikan siya ni Harold. Wala nang pakialam si Harold sa sasabihin ng asawa niya. Ang mahalaga lang kay Harold ay matupok ang init na nararamdaman niya sa pamamagitan ni Veronica. Ilang sandali pa, nagpaubaya na ang asawa niya. Sabay silang nagtambisaw sa init sa buong magdamag. Nagising si Harold. Tulog pa rin si Veronica. Hindi niya napigilang titigan ng asawa niya. Namumula pa ang babae, tanda ng naganap sa kanila noong nagdaang gabi. Hindi mawala sa isip ni Harold kung paano dumaing si Veronica sa ilalim niya. Parang tumigil sa paghinga si Harold nang yakapin siya ni Veronica. Hinayaan niya na lang iyon at hinaplos ang buhok ng babae. Hindi alam ni Harold kung anong dapat isipin. Alam niyang maling gumanti kay Alfonso sa pamamagitan ng anak nitong si Veronica. Sa ginawa pa lang niya kagabi, alam niyang masasaktan na si Veronica. Pero kung pipiliin niya namang hindi saktan si Veronica, magiging maayos kaya ang lahat? Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone niya. Dahan-dahang tumayo si Harold nang nakitang si Andrea ang tumatawag. "Pwede ba tayong magkita?" Umiiyak na tanong ni Andrea sa kabilang linya. Dumaan ang pag-aalala ni Harold. "What happened, Andrea? Bakit ka umiiyak?" "May nalaman ako, kaya pwede ba tayong mag-usap?"
Please, Harold. Huminga ng malalim si Harold at tinignan ng asawa niya. Okay, I'll set the time and place. Let's meet. May sasabihin din ako sa'yo. What the hell, Andrea? Tinulak agad ni Harold si Andrea nang sugurin siya nito ng halik pagkasakay ng kotse niya. Bakit? Nauutal na tanong ni Andrea. Umiling si Harold. This is wrong. Suminghap si Andrea. Pero sabi mo, babawiin mo ko, di ba? Nakuha mo na ang mana mo, di ba? Sinabi mo yon, sasama na ako sa'yo. Umigting ang panga ni Harold. I'm sorry. Sobrang bait ni Veronica. Ayaw ko siyang saktan. Inosente siya sa lahat ng to. Napagtanto ni Harold na mali ang ginagawa niya. Mahal na mahal siya ni Veronica. Hindi deserve ng asawa niyang masaktan ng ganoon. Bumalik ka na lang kay Alfonso. Habang ako, sisikapin ko maging mabuting asawa kay Veronica. Sabi ni Harold. Mapait na tumawa si Andrea. Sa tingin mo ba, inosente si Veronica dito? Hindi ba't pinilit niya lamang ang sarili niya sa'yo? Alam mo bang anak ng dating asawa ni Alfonso si Veronica sa ibang lalaki? Anak siya sa labas, kaya walang pakialam si Alfonso. Masaktan man si Veronica. Anong sinabi mo? Mariing tanong ni Harold. Hindi anak ni Alfonso si Veronica. Naniwala lang si Veronica na si Alfonso ang tatay niya. Sa tingin mo, ipagkakanulo niya si Veronica sa'yo kung anak niya talaga yon? Alam ni Alfonso ang nakaraan natin. Ginamit lang ni Alfonso ang pagkahumaling ni Veronica sa'yo para tuluyan mo na akong tigilan, Harold. Pero ayoko, Harold. Ikaw talaga ang mahal ko. Sinuntok ni Harold ang manibela. Kung ganoon, useless lang pala ang naudlot niyang paghihiganti kay Alfonso. Siya pala ang pinaikot ng matandang yun. Dinamay pa ang asawa niyang si Veronica na walang kamuwang-muwang. Iwan mo na si Veronica. Tumakas na lang tayo, please. Pagmamakaawa ni Andrea. Umiwas ng tingin si Harold. Mahal ko na si Veronica, Andrea. Oo, napilitan akong pakasalan siya. Dahil nasa isip kong mababawi kita sa pamamagitan niya. Pero ngayon, hindi ko siya kayang saktan. Ngayon pang nalaman ko na ginamit lang siya ng Alfonso na yon para sa pansariling interes. Pero ako ang mahal mo, Harold. Paano ako? Sinasaktan mo ko. Lumapit sa kanya si Andrea at pilit na inaabot ang mga labi niya. Mahigpit na hinawakan ni Harold ang kamay ni Andrea. Tigilan mo na ako, Andrea. Titigilan na rin kita. Minahal kita, oo. Pero ayaw ko na maging tanga sa'yo. Una pa lang, nang pinili mo si Alfonso kaysa sa akin dahil mas mayaman siya. Dapat tinatak ko na sa isip kong huwag ka nang habulin. Hindi mo ako mahal, hindi ba? Nang nakuha ko ang mana ko, saka ka lamang nagkumahog bumalik sa akin, di ba? Harold, ikaw talaga ang mahal ko. Please, sinasaktan mo ako, Harold. Hindi nagpatinag si Harold. Akala niya, mahal niya pa rin si Andrea. Pero wala na siyang maramdaman kundi awa. Matagal na siyang nagpakatanga para sa babae. At tama na yun. Si Veronica ang pipiliin ni Harold. Kay Veronica, magaan ang lahat para sa kanya. Kapag si Veronica, hindi siya sasaktan at mamahalin siya ng buong buo. Si Veronica lang ang nagpahalaga sa kanya ng lubos, na kahit ang sarili niyang pamilya, hindi na iparamdam iyon kay Harold. Ano, may nangyari na ba sa inyo? Tuwang-tuwang sabi ni Chloe. Chloe? Suway ni Veronica sa kaibigan. Nasa public place sila. Baka kapag may nakarinig sa kanilang iba, baka kung anong isipin. Nag-aya kasing lumabas si Chloe, kaya pinagbigyan na ni Veronica. Kumusta? Anong pakiramdam ng first time? Walang hiyang tanong ni Chloe. Wala. Masakit nung una pero... Pero ano? Tanong pa ni Chloe. Huminga ng malalim si Veronica. Nang makita ko naman yung satisfaction sa mukha niya, okay lang kahit masakit. Malakas na tumawa si Chloe. Mas lalong namula sa hiya si Veronica. Hindi niya talaga mapigilan ang bunganga ng kaibigan niya. Nagtataka pa nga siya kung paano niya naging kaibigan si Chloe. Pagkatapos nilang kumain, nag-shopping na silang dalawa. Magpapasundo na sana si Veronica sa driver nang biglang tumawag si Harold sa kanya. Hello? Nahihiyang sabi ni Veronica. Where are you? Tanong sa kanya ni Harold. Napangiti si Veronica.
Nasa mall pa pero pauwi na rin. Magpapasundo ako sa driver. No need. Ako na ang susundo sa'yo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Pagsisinungaling ni Veronica. Kahit kumain na naman sila ni Chloe kanina. Okay, let's just eat in a restaurant. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Veronica. Sige. Hindi mapigilan ang saya ni Veronica. First time nilang lalabas ni Harold. Pakiramdam niya, inaya siya ng date ng asawa niya. Pagkarating ng asawa ni Veronica, agad siyang tumayo at sinalubong si Harold. Gusto niya sanang yakapin ng lalaki, pero baka mairita ito sa kanya, kaya hindi na niya ginawa. Saan mo gustong kumain? Tanong ni Harold at inayos ang umalpas niyang buhok sa muka. Ang lakas ng tibok ng puso ni Veronica sa ginawa sa kanya ni Harold. Kahit saan lang, Harold. Okay, let's go. Hinawakan ni Harold ang kamay niya. Hindi na talaga matanggal ang ngiti sa mga labi ni Veronica. Masuyo siyang hinawakan ng asawa. Pangarap niya iyon. Minsan nang nakasama sa pantasya ni Veronica na maging ganoon ang sitwasyon nila ni Harold. Pinagsalikop ni Veronica ang mga kamay nila. Ang init ng kamay mo. Natigilan sa paglalakad si Harold. And your hands are cold. Napakurap si Veronica. Pero okay lang, mainit naman ang kamay mo. Hawakan mo na lang kaya, palagi. Hindi napigilan ni Harold ang tumawa. Ah, you're so cute. Umawang ang labi ni Veronica sa pagkamangha. Ilang beses na niyang nakitang tumawa si Harold, pero naninibago si Veronica. Iyon kasi ang unang beses na napatawa niya si Harold. Ang pogi mo lalo kapag masaya. Mahinang ani Veronica. Tumigil sa pagtawa si Harold. So, lahat ng lalaki makikita mong masaya, pogi? Umiling agad si Veronica. Siyempre, lahat naman ng mga tao, umaaliwalas ang mukha kapag masaya, pero ikaw naman ang pinakagwapo sa lahat. Kumunot ang noo ni Harold at diretso ang tingin sa nilalakaran nila. I don't believe you. Nauna si Veronica, paatras na naglakad para lang tignan si Harold. Bakit ba ayaw mong maniwala? Kapag ikaw ang nakikita ko, parang yung mga mata ko kumikinang. Ganoon ka kagwapo sa paningin ko. Alam mo ba, noong college student pa lang tayo, nasisilaw na yung nasa paligid mo kapag nandyan ka na, kaya hindi ko na magawang tumingin sa iba. Napamura si Harold at hinapit ang baywang niya. Masyadong mabulaklak yung dila mo. May dapat tayong gawin dyan. Nag-init ang mga pisngi ni Veronica nang halikan siya ni Harold. Nang pakawalan siya nito, pulang-pula na siya. May ngiting tagumpay naman sa mga labi ng binata. Hinawakan ulit ng lalaki ang kamay niya at dinala sa isang restaurant. There, natahimik ka. Nakangiting sabi ni Harold. Napayuko na lang si Veronica at sumubsob sa braso ni Harold. Natawa naman si Harold at inakbayan na lamang siya. Alam ni Veronica na agresibo si Harold. Hindi niya lang talaga ina-expect na hahalikan siya nito sa public place. Kumain na sila. Nagtanong-tanong pa si Harold tungkol sa takbo ng araw niya. Ayaw ni Veronica na matapos pa ang kasiyahan niyang iyon. Anong mga pinamili niyo ng kaibigan mo? Tanong ni Harold sa kanya. Nilunok muna ni Veronica ang steak. Katulad ng binili niya sa akin, yung lingerie. Bumili ako ng 1 dosena. Napansin ko kasi, ang bait mo kapag yun ang suot ko. Tapos niyayakap mo pa ako. What? Hindi alam ni Harold kung maiinis o matatawa sa ideya ni Veronica. Napanguso si Veronica. Ayaw mo na? Iba na ang taste mo? Hinilot ni Harold ang sintido at mahinang tumawa. Why do you have to be so innocent like this? Innocent? Sabi ni Chloe, hindi na raw ako inosente. May nangyari na sa atin. Napapikit si Harold. Okay, but still, you're innocent for me. Marami ka pang hindi alam. Talagang 1 dosena ang binili mo? Gusto mo bang gabi-gabi natin gawin yon? Suminghap si Veronica at napatingin sa baba niya. Baka mapagod ako. Pero okay lang naman kahit gabi-gabi. Pero sabi ni Chloe, pwede rin daw sa araw natin gawin. At hindi lang daw sa kama at banyo. Pwede raw sa kitchen, sa sala. Nanlaki ang mga mata ni Harold. Hanggang saan ang kinuwento mo sa kaibigan mo? Sandaling nag-isip si Veronica. Hindi naman ako masyadong nagkwento.
kasi privacy natin yung dalawa. Pero nagbigay siya ng advice sa akin. Para raw, masarapan ka, gagawin ko yun sa'yo. Hindi na napigilan ni Harold ang malakas na pagtawa. Napanguso si Veronica. Hindi ba gusto ni Harold ang mga ideya niya? Tumigil si Harold sa pagtawa at hinaplos ang pisngi ni Veronica. Of course, gawin mo ko anong gusto mong gawin sa akin. Pero hindi ako papayag na ikaw lang ang kikilos. At isa pa, anong kitchen, sa sala? You gave me so much ideas. Inosenteng tumango si Veronica. Pwede rin daw sa kotse, Harold. Tumawa na naman si Harold. Sumubsob na lamang si Harold sa kanyang lieg at doon tumawa. Napangiti na lang si Veronica. Nagagalak ang puso niya kapag masaya ang asawa niyang si Harold. Papasok na ako sa trabaho. Anunsyo ni Harold kay Veronica. Tumango lamang ito at ngumiti. Ingat ka. Sana mabusog ka sa lunch na hinanda ko. Where's my goodbye kiss? Demanding na tanong ni Harold. Suminghap si Veronica. Hindi siya makapaniwalang humihingi ng halik si Harold sa kanya. Hindi naman kasi gawain yon ng asawa niya. Mukhang nainip. Si Harold na ang lumapit para halikan siya. There's my kiss. Maraming trabaho kaya baka late na ako makauwi. Mauna ka nang kumain mamaya ha? Ayokong napupuyat ka sa kakahintay sa akin. Napalunok si Veronica at namumulang tumango. Okay, Harold. Ngumiti na rin si Harold at hinalikan pa siya ng isang beses bago sumakay sa sasakyan nito. Hinaplos ni Veronica ang pisngi niya. Iba talaga magpakilig ang asawa niya. Inabala na lang ni Veronica ang sarili sa paglilinis ng library ni Harold. Nang napagod siya ay nagbasa na lamang siya ng librong natipuhan niyang basahin. Ibabalik niya na sana ang libro sa bookshelf nang biglang mahulog ang isang larawan. Parang may kumurot ng pino sa dibdib ni Veronica nang makita ang picture. Si Harold ang nandoon at si Andrea na bagong asawa ni Alfonso ang naroon. Bakit magkasama sila sa picture? Magkakilala ba sila? Mahinang tanong ni Veronica sa sarili. Nawala lang ang atensyon niya sa picture, sa boses ni Manang Lusing. Ma'am Veronica, may nag-deliver po sa inyo ng package. Tinago agad ni Veronica ang picture na nakita niya. Lumabas agad siya mula sa library room. Kinuha niya ang dalang package ni Manang Lusing. Sino raw pong nagbigay? Tanong ni Veronica. Wala pong sinabi. Sagot ni Manang Lusing. Manang, bakit po? Tanong ni Manang Lusing. Napalunok si Veronica. Kilala niyo po ba ang mga dumaang babae sa buhay ni Harold bago pa kami maging mag-asawa? Huminga ng malalim si Manang Lusing. Hindi ko alam, pero may isang babaeng kinahumalingan noon si Sir Harold at pinaglaban niya sa pamilya niya, pero ayaw ng mga magulang niya roon sa babae. Parang may bumara sa lalamunan ni Veronica. Sino ang babaeng yun? Si Andrea kaya yun? Bakit hindi sinabi sa kanya? Alam kaya ng daddy niya ang tungkol sa dalawa, kung si Andrea nga ang dating babae sa buhay ni Harold. Pumunta si Veronica sa silid nila ni Harold. Kalmado pa siya habang binubuksan ang package. Pero nawala ang lahat ng yon sa kanya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Veronica nang makita ang mga larawan. Larawan iyon ni Harold at Andrea na patagong nagkikita at naghahalikan. Paano mo nagawa sa akin to, Harold? Humikbi si Veronica. Anong mayroon sa dalawa? Bakit ang bagong asawa pa ng daddy niya ang babae ni Harold? Mahal pa rin ba ng dalawa ang isa't isa at isa lang si Veronica sa malaking anay sa pag-iibigan ng mga ito? Hindi niya matanggap na tinraidor siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Mabilis na ibinalik iyon ni Veronica sa kahon at itinago. Hindi dapat siya magpakalugmok. Kailangan niyang malaman ng totoo. Natagpuan na lang ni Veronica ang sariling nasa harap ng mansyon ng daddy niya. Hindi napigilan ni Veronica ang sarili nang nadatnan niya si Andrea sa sala. Sabihin mo nga sa akin, may nakaraan ba kayo ni Harold? Napairap si Andrea. Hindi ko alam kung bakit pinipilit mo ang sarili mo kay Harold. Desperada ka. Hindi ka naman niya mahal. Bakit? Malakas na sinampal ni Veronica si Andrea. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Walang hiya ka. Anong ginawa ko para gawin mo sa akin to? Tanga ka.
Collateral damage ka lamang sa lahat ng to. Ako pa rin ang mahal ni Harold. Pagkatapos kanyang pakasalan, nakuha na niya ang mana niya. Plano niya yun. Balak niya akong bawiin kay Alfonso. At ikaw, may iwan kang tanga kasama ng ama-amahan mo. Litanya ni Andrea sa kanya. Shut up! Sigaw ni Veronica. Nasaan si Daddy? Malalaman niya to. Tumawa si Andrea. Sa tingin mo, may pakialam sa'yo ang daddy mo? Hindi kanya tunay na anak. Anak ka sa labas. Pinagtiyagaan ka lang ni Alfonso na alagaan dahil sa'yo pinamana ng malandi mong mommy ang mga ari-arian niya. Kung alam ko lang talaga na wala pala akong mapapala kay Alfonso at sa'yo pala lahat ng yaman na to, sana hindi ko na lang pinagpalit si Harold. Mukha kang pera. Hindi na nakapagpigil si Veronica at sinabunutan niya si Andrea. Anong kaguluhan nito? Sigaw ni Alfonso na agad dumawat. Totoo ba, Daddy? Anak ako sa labas ni Mommy. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ni Veronica habang umiiyak. Anak, huwag mo akong tawaging anak. Hindi kita Daddy. At ang tungkol kina Veronica at Harold, all this time, alam mo? Sunod-sunod niyang tanong. Mariing tumingin sa kanya si Alfonso. Masisisi mo ba ako? Niloko ko ng mommy mo. Bunga ka ng ibang lalaki. Pinamana niya pa sa'yo ang lahat ng ari-arian na para sa aming dalawa. Ako ang naghirap, pero mapupunta lang pala sa'yo. Hindi ako papayag. At si Harold, oo, sinamantala ko ang kabaliwan mo sa lalaking yon para layuan niya si Andrea. Akin daw si Andrea. Papatayin ko siya. Oras na lumapit pa siya sa asawa ko. Wala akong pakialam kahit ikaw ang magdusa. Mas lalong humikbi si Veronica. Mahal na mahal niya ang daddy niya, pero iba pala ang turing nito sa kanya. Pinunasan ni Veronica ang mga luha. I love you, Daddy. I'll treat you as my real father. Pero puro pagpapanggap lang pala ang lahat. Don't worry, wala akong balak sa yaman na to. Sa'yo na lahat kung gusto mo. Tinignan ni Veronica si Andrea na may malokong ngisi. I hope you're happy. Sentro ka ng dalawang lalaking minahal ko. Kahit nangihina, umalis si Veronica sa mansyon. Hindi na niya naalala ang kunin ang bag niya. Naglakad na lamang siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, parang pinapatay ang puso niya sa sobrang sakit. Natigilan si Veronica sa paglalakad. Sinapo niya ang ulo. Ilang sandali pa, nawala na siya ng malay sa malamig at madilim na kalsadang yon. Nagising na lang si Veronica na nasa ospital na siya. Dinala pala siya ng lalaking nakakita sa kanya nang mahimatay siya. How are you? Are you okay now? Tanong sa kanya ng lalaking may malalim na dimples. Kasing edad niya lang yata ang lalaki at mukhang mabait. Tumango si Veronica at pinilit na tumayo. Kailangan kong umuwi. Wait there, lady. Wala pang resulta ang lab test mo. Wala akong matawagang kamag-anak mo. Wala akong nakitang kahit anong gamit mo. Imporma sa kanya ng lalaki. Tumitig si Veronica sa lalaki. Wala na siyang lakas sumagot. Naalala niya na naman ang kamalasan niya sa buhay. By the way, my name is John. What's yours? Veronica. Simpleng sagot niya. Inang sandali pa'y pumasok na ang doktor. Okay naman siya. Kailangan ng pahinga. Congratulations, Mrs. You're 3 weeks pregnant. Pagkaalis ng doktor, lumingon sa kanya si John. You're pregnant? You have a husband. Sayang. Wait, bakit ka umiiyak? Hindi na napigilan ni Veronica ang umiyak. Buntis siya. May anak sila ni Harold. Anong buhay ang kaya niyang ibigay sa bata kung may lamat ng relasyon nila ni Harold? Napagdesisyon na ni Veronica na manatili na muna sa ospital. Nanatili siya roon ng 3 araw. Laking pasalamat niya at pinagtiyagaan siya ni John. Pwede bang humingi ng pabor sa'yo, John? Tanong ni Veronica habang nasa sasakyan sila pauwi. Of course, 3 araw mo na akong ginulo sa cravings mo. Sa tingin mo ba magrereklamo pa ako? Natatawang tanong ni John pabalik. Tipid na ngumiti si Veronica. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Pwede bang ihatid mo ako sa airport bukas? Kumunot ang noo ni John. Bakit? Umiling si Veronica. Gusto ko magsimula ulit. Okay, hindi na ako magtatanong. Kung gusto mo, just text me.
Kung anong oras? Huminga ng malalim si Veronica nang natanaw na ang bahay nila ni Harold. Bumigat ang pakiramdam niya. Parang hindi niya pa kayang harapin ang asawa niya. Tipid na ngumiti si Veronica. Thank you sa pag-intindi sa akin sa ospital at paghatid sa akin. Don't worry, hindi. Hindi na naituloy pa ni John ang sasabihin nang biglang may sumuntok sa mukha nito. Sumigaw si Veronica at agad na pinigilan si Harold na nakalapit na pala. Ano ba? Harold, tama na! Sigaw ni Veronica. Mahigpit na hinawakan ni Harold ang braso niya. 3 araw kang hindi umuwi. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Tapos babalik ka sa pamamahay kong may kasamang ibang lalaki. Nagpumigla si Veronica at tinulungan si John. John, sorry. Sige na, umalis ka na. Umiling si John at masamang tinignan si Harold. Hindi ko yata kayang iwan ka rito nang ganyan kabayolente ang asawa mo. Susugod pa sana si Harold pero mabilis pinigilan iyon ni Veronica. Tama na nga, Harold! Walang pakundangang hinila siya ni Harold papasok ng bahay. Nang makapasok sila, mariin siyang sinandal ni Harold sa likod ng pinto. Bakit mo sinuntok si John? Tanong ni Veronica. Mariin siyang tinitigan ni Harold. Bakit ngayon ka lang umuwi? Tinulak ni Veronica si Harold. Bakit? Ano bang pakialam mo? Hindi mo naman ako mahal, hindi ba? Nagpakasal ka lang sa akin para makuha ang mana mo. Bakit nag-aalala ka sa akin? Tigilan mo na ang pagpapanggap mo dahil nakakasuka ka. Malakas na sinuntok ni Harold ang pinto sa likod niya. Napapikit si Veronica. Ramdam na ramdam niya ang galit ng asawa niya. Ano? Sasaktan mo ko? Sige, saktan mo ko. Para mas lalo mo akong bigyan ng dahilan para iwan ka. Tumakbo si Veronica papunta sa kanyang silid. Tumutulo ang mga luha niya. Hindi na siya nag-atubiling mag-impake ng gamit. Natigilan siya nang yakapin siya ni Harold mula sa likod. Anong ginagawa mo? Aalis ka. Please, pag-usapan natin to, Veronica. Huwag mo akong iwan. Pagmamakaawa sa kanya ni Harold. Unti-unting nanghina si Veronica. Namamagana ang mga mata niya sa sobrang pag-iyak. Mahal niya si Harold pero ayaw niya nang magpadala sa mga kasinungalingan nito. Binuhat siya ni Harold at dinala sa kama nila. Doon ay tumabi sa kanya ang asawa at niyakap siya ng mahigpit. Pareho tayong pagod. Matulog na tayo, Veronica. Bukas tayo mag-uusap. Ayokong nag-aaway tayo ng ganito. Ayokong iwan mo ko. Kinabukasan mas maagang nagising si Veronica. Pinagpatuloy niya ang pag-iimpake. Buo na ang kanyang desisyong umalis. Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko? Ayaw kong umalis ka. Pilit kinuha ni Harold ang maleta mula sa kanya. Harold, ayoko na. Please, hayaan mo na akong umalis. Sigaw ni Veronica. Asawa kita. Kaya bakit kita hahayaang umalis? Dito ka lang. Sino yung lalaki kahapon? Lalaki mo ba yun? Iiwan mo ako para sa kanya. Kaya ba kating-kadi kang umalis ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Harold kahit parang sasabog na ito. Oo, matagal ko ng lalaki si John. Siya ang mahal ko. Pinahalagahan niya ako. Hindi katulad mo. Sa kanya, mas naramdaman ko ang halaga ko. Ikaw, palagi mo na lang akong sinasaktan. Umiling si Harold. Hindi ako naniniwala sa'yo. Masaya pa tayo bago to nangyari. Bakit naging ganito? Alam ko may problema. Sabihin mo, Veronica. Please, huwag ganito. Sumingap si Veronica nang tumulo ang mga luha niya. Gusto mo talagang malaman ang problema? Ikaw ang problema ko. Pinagsisihan kong mahalin ka. Hindi na sana kita minahal kung alam kong ganito ang mangyayari. Veronica. Buntis ako at hindi ikaw ang ama. Pagsisinungaling ni Veronica. Hindi deserve ng anak niya si Harold. Sinaktan siya nito. Hindi niya kayang pati anak nila ay saktan din ni Harold. Ginulo ni Harold ang buhok at binato ang kung anumang makitang gamit. Napapikit si Veronica. Hindi niya kayang tignan ang nag-uumapaw na galit ni Harold. Nangihinang napaupo si Harold sa kama nila. Umalis ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Ayaw na kitang makita kahit kailan, Veronica. Tinanggal ni Harold ang shades niya
pagkalabas ng airport. May business trip siya sa Cebu, kaya siya naroon. 7 taon na ang lumipas, simula nang naglahong parang bula si Veronica. Pero hindi niya pa rin magawang kalimutan ng asawa. Palagi itong laman ng panaginip niya, kung sana ay tinanggap niya na lang ang batang dinadala nito noon. Nakatingin lang si Harold sa daan papuntang beach resort. Hindi niya maiwasang balikan ang alaala niya. Pagkatapos umalis ni Veronica, iyon na yata ang pinakamiserableng pangyayari sa buhay niya. Naglasing siya, halos napabayaan niya ang kumpanya. Hinanap ni Harold si Veronica. Handang magmakaawa at makipagbalikan, pero hindi niya na ito nakita pa. Sa tuwing iniisip niyang masaya na si Veronica, kasama ang bago nitong pamilya, hindi niya maiwasang masaktan. "Enjoy your stay po, sir," sabi ng nag-assist sa kanya sa hotel room. Umaliwalas ang pakiramdam ni Harold sa linis ng kwarto niya. Natigilan lang siya nang may natapakan siyang isang kwintas na may pendant ng singsing. Veronica, hindi ako pwedeng magkamali. Singsing to ng asawa ko. Sabi ni Harold sa sarili habang pinagmamasdan ang singsing. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto ng silid ni Harold. Parang tatalon ang puso niya sa kaba at saya nang makita niya si Veronica sa harap niya. Nakasuot ng pang-chambermaid na uniform. Veronica. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. "Anong ginagawa mo rito?" Tatakbo na sana si Veronica, pero maagap na pinigilan siya ni Harold. "Not so fast, my wife. 7 taon, Veronica. 7 taon kang nawala. Nahirapan akong hanapin ka. At nandito ka lang pala." Nagpumigla si Veronica sa hawak niya. "Bitiwan mo ako, Harold. Bakit mo pa ako hinanap? Hindi ba't gusto mo rin naman akong umalis?" Namungay ang mga mata ni Harold. "I miss you so much." Umirap si Veronica. "Tigilan mo ako, Harold." "It's like hell without you. Alam mo ba yun? Hindi ko alam kung saan kita hahanapin. Hindi ka pumunta sa daddy mo. Pati ang kabit mo. Ang hirap kuhanan ng impormasyon. You hide so well, baby. Pero ngayong nakita na kita, hindi ko nahahayaang makawala ka pa." Tinulak siya ni Veronica. "Pwede ba, Harold? Maayos na ang buhay ko. Tigilan mo na ako." Tinalikuran siya ni Veronica, pero agad na nagsalita si Harold. "Hindi mo alam ang ginawa ko nang wala ka. Winasa ko lahat para sa'yo. Pinabagsak ko ang ama-amahan mo. Bukod kay Alfonso, kay Andrea, sino pang nanakit sa'yo? Sabihin mo." Dinuro ni Veronica si Harold. "Bakit hindi ang sarili mong wasakin mo?" Mas lalong namungay ang mga mata ni Harold. Wasak na wasak na. Anong wasak pa ang gusto mo, Veronica? Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to para ipaliwanag sa'yo ang lahat. Alam ko na nakita mo yung pictures namin ni Andrea, pero walang ibig sabihin sa akin yun. Maniwala ka, walang namagitan sa amin ni Andrea habang kasal tayo. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Masaya na ako sa buhay na mayroon ako ngayon, kaya tigilan mo na ako. Walang nagawa si Harold nang tuluyang umalis si Veronica. Galit pa rin sa kanya ang asawa niya. Gayunpaman, hindi na niya hahayaang mawala pa ito sa paningin niya. Gagawin ni Harold ang lahat. Mapatawad lamang siya nito. Nagbihis lang si Harold sa kwarto niya. Naroon siya para sa business trip, pero hindi niya alam kung bakit bumaba siya. Umaasang masumpungan ulit si Veronica. Ilang sandali pa, may isang batang lalaking bumunggo kay Harold. Umawang ang bibig niya nang makita ang hitsura ng bata. Pamilyar na pamilyar sa kanyang mukha ng bata. Anong pangalan mo?" Tanong ni Harold. Ngumiti ang bata kahit bungi. "Hari po." Napalunok si Harold. "Sinong mommy mo?" Kinakabahan siya sa sagot ng bata. Natatakot si Harold na tama ang hinala niya. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanang nasa harap niya. "Hari!" Sigaw ni Veronica sa pangalan ng bata. Kahit nanghihina ang mga tuhod, pinilit ni Harold ang tumayo. Puno ng hinanakit na pinagmasdan niya ang mag-ina niya. "Bakit ka nagsinungaling sa akin?" Garalgal ang boses na tanong niya. Humarap si Veronica kay Chloe. "Chloe, iuwi mo muna ang anak ko, please." Gustong hawakan ni Harold si Harry. Anak niya iyon, sigurado siya. "Kamukha ko siya. Anak ko siya." Nangihinang sabi ni Harold. Suminghap si Veronica.
Wala kang anak, Harold. Sinabi kong anak ko sa ibang lalaki si Harry, hindi ba? Umiling si Harold. Anak ko siya. Unti-unting tumulo ang mga luha ni Veronica. Please, umalis ka na. Huwag mo na kaming guluhin ang anak ko. Napayuko si Harold. Anak ko rin siya. I want to meet him. Please, Veronica. Ang anak natin, huwag mo namang ipagkait. Please, come back to me. I want to give both of you the world you deserve. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, sa tingin mo ba, deserve mo pang maging tatay ni Harold? Namuhay kami ng mahirap at simple, pero kaya ko. Sa'yo na lang yung mundo mo. Hindi ko na kaya magtiis pa ulit katulad nun sa piling mo. Veronica. Umalis na si Veronica sa harap niya. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Harold. Hindi siya makapaniwalang may anak siya. Kailangan niyang magsikap. Gusto niyang bumalik ang mag-ina niya sa kanya. Iyon nga ang ginawa ni Harold. Pinahanap niya sa private investigator ang address ni Veronica. Kinontrol niya rin lahat ng koneksyon niya para maging personal na maging chambermaid niya sa kwarto niya si Veronica. Wow, gusto mo ang isa sa mga chambermaid ng hotel ko? Natatawang sabi ng kaibigan niya. Mahal na mahal ko yun. Siya ang asawa ko. Gulat na gulat ang kaibigan ni Harold. What? At ngayon ko lang nalamang best friend siya ni Chloe, yung fiancé ko. And all this time, nagtatrabaho lang siya sa akin over my chain. I thought your long-lost wife is an educated woman. Huminga ng malalim si Harold. Oo, yun din ang alam ko. Pero baka hindi niya ginamit dahil nagtatago siya sa akin. Alam niyang madali ko siyang mahahanap kapag nagtrabaho siya sa ginagalawan ko rin. So, anong balak mong gawin? Tanong ng kaibigan niya. Ininom ni Harold ang alak sa baso niya. Susuyuin ko siya hanggang sa mapatawad niya ako. Hanggang sa tanggapin niya ulit ako sa buhay nila ng anak namin. Tulala lang si Veronica habang hinihintay na kumulo ang tubig. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Nang mga sandaling iyon, si Harold pa rin ang iniisip niya. 7 taon na ang lumipas. Hindi alam ni Veronica na magkikita pa silang dalawa. Mommy, nasaan po ang milk? Tanong ng anak niya. Napangiti si Veronica nang lumabas si Harry mula sa kwarto nito. Wow! Nakaligo at nakabihis ka na. Hindi mo na kailangan ng help ni Mommy? Ngumisi ang anak niyang si Harry. Big boy na po ako, Mommy. Kapag may nang away sa'yo, I will be your hero. Hinaplos ni Veronica ang mukha ng anak. Simula nang dumating si Harry sa buhay niya, nagbago ang lahat para sa kanya. Gagawin niya ang lahat para kay Harry. Mabigyan lamang ito ng pagmamahal at buhay na pinagkait sa kanya. Mommy? Huminga ng malalim si Veronica. Diba? I said to you, don't speak when your mouth is full. Sorry, Mommy. Sino po yung lalaki kahapon? Daddy ko po ba siya? Kamukha ko po siya? Hindi nakasagot si Veronica sa tanong ng anak. Matalino ang anak niya, pero hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon nila ni Harold. Kung gusto namang makilala ni Harry si Harold, ay walang ibang magagawa si Veronica roon, kundi ang pumayag. Gusto mo bang makilala ang daddy mo? Marahang tanong ni Veronica. Ngumuso si Harry. Hindi ko po alam. Yung mga daddy po ng classmate ko, mababait po. Mabait din po ba ang daddy ko? Bad guy po yata siya, Mommy. She made you cry. I don't want my mommy to cry. Kinagat ni Veronica ang pang-ibabang labi. Anak, may mga bagay kasing hindi naiintindihan ng mga bata. But when you grow up, sasabihin ko sa'yo lahat. Kung gusto mo talagang makilala ang daddy mo, just give me time, okay? Kakausapin ko muna siya. Tumango ang anak niya. Okay, Mommy. But you're still the best mommy in the world. I love you so much po. Ikaw po ang pinaka-love ko sa lahat. Namula ang mga mata ni Veronica. Mahal na mahal siya ng anak niya. Wala na siyang mahihiling pa. Sana nga lang, maging maayos ang lahat para sa kanilang mag-ina. Hinatid muna ni Veronica ang anak niya sa school bago pumunta ng hotel. Kabibihis pa lamang niya ng uniform nang lapitan siya ng head. Veronica, may bago kang trabaho. Naka-assign ka sa room 403. Ikaw ang personal chambermaid doon. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Ano po? Bakit po? Nagkibit balikat ang head. Request ng may-ari, ikaw ang maglilinis doon at wala nang iba. Yun lang ang kwartong lilinisan mo.
kaya pwede kang maagang umuwi. Umawang ang bibig ni Veronica sa sinabi ng head. Hindi siya makapaniwala. Bakit naka-assign siya sa kwarto ni Harold at yun lang lilinisan niya? Galit na galit niya ang itinutulak ang cart niya. Padabog niya ang binuksan ang pinto ng kwarto. Ilalabas na sana ni Veronica ang lahat ng sama ng loob niya nang nakitang tulog na tulog si Harold at may mga bote pa ng alak sa sahig. Huminga ng malalim si Veronica. Harold, Harold, gumising ka. Namumungay ang mga matang dumilat si Harold. Bigla na lang itong napangiti na parang nananaginip pa. I see my wife. She looks like an angel. Napairap si Veronica. Naglasing ka. At ano tong ginawa mo? Bakit mo ako ginawang personal chambermaid mo ha? Marahang bumangon si Harold. Sapo nito ang noo. Napairap palalo si Veronica. Siguradong may hangover si Harold. You are here. Mainang sabi ni Harold na parang hindi makapaniwala. Oo, at huwag kang umastang wala kang alam dito. Pati trabaho ko pinapakialaman mo. Ano na lang sasabihin sa akin ng workmates ko? Mas lalo na ako nagagalit sa'yo. Tinalikuran ni Veronica si Harold at nagsimula ng maglinis. Napamura si Harold. Shit, hindi na talaga ako iinom. Huminga ng malalim si Veronica nang marinig iyon. Kahit ganoon sila, hindi niya maiwasang mag-alala para kay Harold. Kukunin na sana niya ang walis, pero may biglang yumakap sa kanya mula sa likod. Harold, ano ba? Nagpumigla si Veronica. Hinaplos ni Harold ang isang kamay niya habang yakap pa rin siya. I'm sorry. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. Huwag ka nang magalit please. I can't take you being mad at me. Nang malaman kong ganito ang trabaho mo, na ganito na ang mga kamay mo, gustong gusto kong saktan ang sarili ko. Sising-sisi ako na sinaktan kita ng ganito. Huminga ng malalim si Veronica para pigilan ang nagbabadyang luha. Harold, wala ka nang pakialam sa akin. Mabuti pa, bumalik ka na sa Maynila. Hindi na ako yung dating babaeng mahal na mahal ka at kaya mong utuin ng ganun lang. Mas lalong humigpit ang yakap ni Harold sa kanya. Please, hayaan mo ko sa buhay ng anak natin. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Gagawin ko ang lahat para tanggapin mo ulit ako. Ilang sandali pa, kumawala si Harold sa yakap. Nilabas nito ang singsing na pamilyar kay Veronica. I'm happy that you still value our wedding ring. Basag ang boses na sabi ni Harold. Suminghap si Veronica at umiwas ng tingin. Isasangla ko rin to, huwag kang mag-alala. Kailangan namin ng pera ni Harry. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Harold. Veronica, you don't have to do that. I have money. I can provide to my family. Family? Wala kang pamilya, Harold. Matagal ka nang wala sa buhay namin ni Harry. Hindi alam ni Veronica kung bakit siya nagsalita ng ganun. Gusto ng anak niyang makilala si Harold. Gayunpaman, palagi siyang pinangungunahan ng galit. Huminga ng malalim si Veronica at pinagpatuloy na ang paglilinis. Dapat kausapin niya ng maayos si Harold. Pero paano niya gagawin yon kung palagi niya nakikita ang malungkot at tumaasa nitong mga mata? Saan ka pupunta? Maagap na tanong ni Harold sa kanya pagkatapos niyang maglinis. Huminga ng malalim si Veronica. Ito lang naman ang lilinisan ko, kaya mag-out muna ako. Babalik na lang ako, susunduin ko pa ang anak ko. Tumayo agad si Harold. Susunduin natin ang anak natin? Natin? Ako lang, Harold. Tumigil ka please, naiinis na ako sa'yo. Sigaw pa niya. Yumuko si Harold at nakakaintinding tumango. Sorry, gusto ko lang namang. Mariing pumikit si Veronica. Hindi dapat ganoon. Wala siyang interes kay Harold, pero ang anak niya ay mayroon. Mag-usap tayo ng maayos, sabi ni Veronica at umupo sa isa sa mga sofa roon. Marahan namang umupo si Harold. Ang atensyon ay nasa kanya at para bang gagawin lahat ng gusto niya. Bumuntong hininga si Veronica. Anak natin si Harry. Oo, nagsinungaling ako sa iyo noon. Sinabi kong iba ang ama niya para lang layuan mo na ako. Mapait na ngumisi si Veronica. I search for you. Kahit malaman ko pang hindi ko anak si Harry, tatanggapin ko pa rin siya dahil mahal pa rin kita. Suminghap si Veronica. Wala akong balak makipagbalikan sa'yo.
Matagal na tayong tapos. Gusto ko lang na makilala mo ang anak natin. After all, deserve pa rin ng anak kong makilala ang daddy niya, kahit ayaw ko na sa'yo. Tumango agad si Harold. Thank you sa chance. Hindi ko sasayangin to. I will do my best to be a good father to our son. Kinagat ni Veronica ang pang-ibabang labi. Alam niyang sa ginawa niyang ito, madadamay na naman ang puso niya. Gayunpaman, pilit niyang pipigilan ang sarili niya. Ayaw ni Veronica na masaktan pa dahil kay Harold. Huwag mong silipin si Harry sa classroom niya. Baka madistract siya sa ginagawa niya sa loob. Sabi ni Veronica at hinila si Harold. Sobrang lawak ng ngiti ni Harold. Ang bibo pala ng anak natin. Kanino kaya siya nagmana sa ating dalawa? Sinamaan ni Veronica ng tingin si Harold. Malamang sa'yo. Hindi naman ako bibo nung bata pa ako eh. Alam mo bang ang sama ng loob ko nung pinanganak ko si Harry? Tapos ikaw ang kamuka? Nasaan na yung ambag ko? Kinagat ni Harold ang pang-ibabang labi. Sabi ng matatanda, kung sino daw ang kamukha ng anak, siya daw ang masigit na nagmamahal. Tumaas ang isang kilay ni Veronica. Huwag mo akong simulan, Harold. Hindi mo ako minahal ng tama noon. Bahagyang tumawa si Harold. Sinusubukan ko lang naman. Napairap si Veronica. Yun na nga bang sinasabi niya? Siguradong sasamantalahin ni Harold ang pagkakataon. Kailangan niyang ingatan ang depensa niya. Mommy! Sigaw ni Harry nang lumabas ito ng classroom. Napangiti si Veronica at niyakap ang anak. Pauwi na tayo pero ang sigla mo pa rin. Kasama ko ang daddy mo. Harold ang pangalan niya. Treat him nicely, okay? Tumingala si Harry kay Harold. Hi, Daddy! Bahagyang umupo si Harold para makatapat ang anak. Can Daddy hug you? Tumango si Harry. Umiwa si Veronica ng tingin na naging emosyonal si Harold. Inusig siya ng konsensya niya. I'm sorry, anak. Sorry, wala ako sa tabi ng mommy ninyo. Garalgal ang boses na sabi ni Harold. Gumanti ng yakap ang anak niya. It's okay po, Daddy. You're here. Hindi mo na po kami iiwan, di ba? May daddy na po ako sa family day palagi. Of course, Harry. Hinding-hindi na ako aalis sa tabi niyo ng mommy mo. I will be your only daddy. I love you, anak. I love you po, Daddy. Love ko po kayo ni mommy. Nakangiting sabi ni Harry. Binuhat ni Harold ang anak niya. Napasinghap si Veronica nang hapitin ni Harold ang baywang niya. Ramdam niya ang paghinga nito sa kanyang tenga. Thank you for raising our son. I love you so much, Veronica. Kinagat ni Veronica ang pang-ibabang labi. Parang may humaplo sa puso niya. Mahirap maging single mother. Pero ngayong may naka-appreciate sa ginawa niya, parang lahat ng pagod at sakit na naranasan ni Veronica hanggang mga salita na lamang. Dinala sila ni Harold sa isang mamahaling restaurant. Manghang-mangha si Harry. Huminga ng malalim si Veronica. Wala na siyang pera para madala ang anak niya roon. Simula nung umalis siya, hindi na siya nakipag-contact sa ama niya. Hindi na rin niya pinakialaman ang mana niya. Wow, Daddy! Ang sarap ng food! Natutuwang sabi ni Harry. Napangiti si Harold. I'm happy you like it. Kumain ka pa. After nito, mamimili tayo ng toys mo at mga damit mo. Unang beses na magkasama ang mag-ama, pero hindi na agad mapaghiwalay. Hindi maiwasang mapangiti ni Veronica. Kung hindi lang nangyari ang lahat ng masasakit na alaala, masaya sana sila bilang isang buong pamilya. Gusto mo ba ng coffee? Tanong ni Veronica kay Harold nang nasa bahay na sila. Marahang tumango si Harold. Yes please, thank you. Pinagtimpla niya ng kape si Harold. Tulog na si Harry. Mukhang napagod sa pamamasyal kanina. Thank you. Sabi ni Harold sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Veronica. For what? Sa lahat. Salamat. Thanks for being a good mother to our son. Akala ko, mahihirapan akong suyuin ang anak natin. Ayaw kong magalit siya sa akin. Tumango si Veronica. Mabigat ang galit, Harold. Bata pa siya. Ayaw kong magtanim siya ng galit kahit kanino. Napasinghap na lang si Veronica nang lumuhod sa harap niya si Harold. Hindi siya nito hinawakan. Talagang lumuhod lang sa harap niya. I'm sorry. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Patawarin mo ako kung
Binaliwala akong pagmamahal mo noon. Maniwala ka. Matagal na kaming wala ni Andrea. Mahal kita. Ikaw na ang mahal ko. Higit pa sa kahit na sinong babae. Kinagat ni Veronica ang pang-ibabang labi. Lumayo ako kasi pareho kayo ni Daddy. Mahal niyo siya. Wala kayong pakialam kahit masaktan ako. Umiling si Harold. Oo, nagplano ako. Pero hindi natuloy. Kasi minahal na kita, Veronica. Nalaman ko ang nangyari noon sa inyo ng bahay ng daddy mo. Galit na galit ako na ginawa nila sa'yo yon. Ginawa ko ang lahat para mapabagsak si Alfonso. Wala na akong pakialam kay Andrea. Binawi ko ang dapat na para sa'yo. Wala silang karapatang saktan ka. Hinding-hindi na ako papayag na saktan ka ulit nila. Tuluyang napahagulhol si Veronica. Harold, ayoko nang bumalik. Natatakot na ako. Ayoko nang masaktan. Tumayo si Harold at hinaplos ang mukha ng asawa. Masama ang hangarin ko nung una sa'yo, pero nahulog na ako. Tinuruan akong magmahal ng pagmamahal mo sa akin, Veronica. Para sa akin, ikaw pa rin ang asawa kong mahal na mahal ko. Please, tanggapin mo na ulit ako sa buhay mo. Hayaan mo akong mahalin ka ng tama ngayon. Mas lalong lumuha si Veronica at napapikit. Sorry, tinago kong anak natin at nagsinungaling ako sa'yo. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Paano ko kakapit sa'yo kung pati ikaw, sinaktan mo ko? Pumikit ng mariin si Harold at niyakap ang asawa. Hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Pangako, sisikapin ko maging mabuting asawa at ama sa inyo ni Harry. Mahal na mahal ko kayo. Tumango si Veronica. Mahal din kita, Harold. Ikaw lang ang tanging lalaking minahal ko ng ganito. Sabi ng iba, ang pag-aasawa ay